Okay, let's go. So yo, what's up mga kamaster? Kapag si Bert Portea, ngayon ay nandito tayo sa Calao, Manila, kung saan ay mga tagpuan ng mga bertud at mga mutya na tanging sa Maynila lang, dito lang sa Calao mga tagpuan. At ngayon, kasama natin si Utol, mga bagong mukha dito sa Calao. So, Master, pakilala ka sa mga viewers natin sa YouTube. Ako pala si Bailon. Tawagin, blazor ng Haring Blackal. Naka-stay ako ngayon sa Zamboanga del Norte. Bale ano po, paano po kayo, saan po kayo galing po pala? Sa Zamboanga, sa Dipolog. Napakalayo po nun. Malayo. May pinuntahan ako rito. So meron kayo napadaan dito, tapos si Master Agimat ay saan niyo po nakilala? Dati ko na siyang kasama. Dito na ako palagi dati. Pag may mga gamit ako na bit-bit galing Mindanao, dito ko dinadala sa kanya. So ito po no, meron po yung mga bago pong mga item po ni Pinoy Agimat is galing po saan? Galing din po ba sa Zamboanga yon? Sa Zamboanga. Zamboanga Peninsula. Okay. Kasi iba't ibang lugar sa Zamboanga pinagkukuha na nun. Maaari nyo bang maikwento kung, kasi yung mga pinakita po ngayon, mga kakaiba, no? Mga fossil, mga batong-bato, kahoy na bato, mga kidlat, ang lalaking kidlat. So, maaari nyo po bang ikwento kung paano yon nakuha sa Zamboanga? Actually, hindi talaga ako ang kumuha niyan. Mga kakilala natin, mga kaibigan, mga antingero, mga commander din, na pabiyayaan tayo na napagbigyan at nagpadala ng mga gamit para may pamahagi sa tao. Okay, so kayo din po, mas marami din po kayo sa mga, mas kalikasan po ba yung gamit nyo o sa mga medalyon? Kalikasan, wala ako sa medalyon. Salita at saka kalikasan lang sa akin. So kayo rin po, nagbibigkas din po kayo ng mga karunungang lihim? Oo, nagbibigkas. Okay, so gano'n na po ba katagal pinag-aaralan yung mga ganong mga klaseng karunungan? Matagal na. Since nagkaroon ako ng dasal, na ako? 11 years old. 49 years old na ako, ilang taon na. Nasa 11, 39, nasa 38 years na. 38 years na kayo nasa hanggang ngayon, pinag-aaralan nyo pa rin? Pinag-aaralan. May mga libro may pa rin? May pinag-aaralan pa rin. Kasi ang dami namang mga libro. Di meron na po kayong isang librita na kabisado na, may mga ganun na po ba kayo? Mayroon. Mayroong isang librita na kabisado ko na rin, buo. Marami rin. Yan? Sa mga gustong magtaglay na mga ganitong klase mga mutya, kailangan ba meron lang silang gamit o kailangan marunong din sila sa mga dasal na karunungang lihim? Kailangan din talaga marunong kayong may dasal. May dasal talaga kayo kaya ang pagkuha ng mga agimat hindi basta-basta. Marami tayo may enkwentro na nakakatira sa puno kahit saan, sa tubig, marami. Kasi yan, kadalasan sa kabundukan talaga yun, sa mga kuwebas, at syempre sa mga ganong klaseng lugar, may mga elemento tayong hindi nakikita at hindi pa nalalaman. Oo. Saka hindi lang espiritu makakalaban natin. May mga tao rin na talagang susubukan ka kung matibay ka ba o hindi. Ay, gano'n yung mga tipong, hindi naman totoo yung mga ganyan. Sige nga, barilin nga kita, mga ganyan. No? Kahit sabihin nila na pareho kayo, antingero, susubukan ka pa rin. Pero usually naman yung mga ganitong klase mga gamit naman is, ang pinakagamit ito is para sa paghanap buhay, gabay sa gabat buhay, saka sa panggagamot din. Oo, dipinsa, kompleto sa lahat. Kaya nga sabi ng iba, may pampaswerte daw na binibenta, bakit daw di gumagana sa amin? Ang problema kasi sa amin, nagkahalo-halo na ang mga gamit. Mayroong pandigma, mayroong pangsumbalik, lahat kompleto, may panipas, kaya may pangnegosyo. Hindi kami nagkakaroon, pero hindi kami nawawalan. Kaya naghati-hati ang gamit, gumagana ang sa pampaswerte, gumagana din yung para sa iba. Kaya di mo masasabi. May nagbibigay, mayroon din minsan wala. Paano po ba yung mga ibang antingero na hindi maiwasan to, yung mga kasama natin na pinagyayabang yung kanilang mga bertud, no? Mahirap ibang mayabang.
Dahil sa totoo lang, ang lahat ng nandito sa atin, kumbaga, ano lang, yung depensa lang, sarili. Pag di tayo samahan ng Panginoon, wala tayong magagawa. Sleeping lang. Record. Okay. So, ano po ba ang kailangan gawin para sa pag-aalaga ng mga ganitong klaseng mga bertod o mga mutya na siyempre itong mga gamit na ito, hindi nang basta bato lang ito eh. Ang pagkakalam ko dito ay may buhay din itong mga ito. So, paano siya parang pag-aalaga, paano ba ang tamang pag-aalaga nito? Dasal lang talaga. Lahat ng nasa atin, dasal lang. Dasal sa Panginoon na gabayan lagi. At magkaroon ka ng, kumbaga, bibigyan ka niya ng pangdepensa lahat. Maunawaan mo pag palagi kang nagdadasal. Huwag kayong maniniwala doon sa sinasabing 49 days. Kasi ang 49 days, para sa tamad lang yan. Pag nagkaroon ka ng gamit, habang buhay na yan, hindi na yan 49 days. Habang buhay mong kaakibat yan, dadalhin mo habang buhay hanggang na mamamatay ka. Pag hindi ka mamamatay sa sakit, o sa bala o itak, tayo namamatay tayo sa sakit. Usually, sabi din na, pag natapos ng 49 days, yun na yun. Hindi naman, kailangan buong buhay. Buong buhay talaga. Debosyon talaga. Oo. Mayroon namang binubuhay lang sa 49 days. Pero paano yung nagdadasal pag napalabang ka sa taong sagad? Ilang taon nang sinisibasyuhan yung sa'yo 49 days lang. Oo, diba? Oo. Sino mas matibay? Yung ilang taon o yung 49 days lang? Yung pala ang pagkakaroon ng mga itong kasi mga gimat, hindi lang basta kargado to, kundi dasal, tama, number 1 dasal, no? Dasal. Minsan nga kahit wala yung mga gamit na to, dasal lang talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kasi ito yung salitang Latin, hindi naman salitang demonyo yun, kasi yan yung original na salita ng Diyos, di ba? Oo, mga tinagong lihim. Mga tinagong lihim. Kaya nga, pag nagkaroon ka, kinuha mo na yung grasya na sa Diyos. Kaya sabi minsan may kakikibat na hindi wala ka raw income, minamalas ka sa buhay. Kasi yun ang paniniwala ng iba. Pero sa paniniwala ko naman, ba't ka mamalasin? Salita ng Diyos yan. Ayan. Sa mga nanonood ngayon na interesado na magkaroon ng mga ganitong klaseng mga gamit, no? Ano ba yung gusto mong maipayo sa kanila na para sa ganito mga klaseng mga kaalaman? Humanap kayo ng talagang matibay na mga gamit. Huwag lang yung, kasi maraming mga gandang salita. Subukan nyo rin, tingnan nyo yung talagang tested ba yung gamit. At paano ba malalaman kung ito ba ay original? Kasi mga ibang antingero, pwedeng sabihin na ito, may visa to. Paano malalaman? Legit. Legit. Oo, kailangan legit. Makikita mo naman kung totoo o hindi. Pero dito po sa Calao, dito po talaga masasabi po talaga natin na legit po dito. Oo, mayroon dito kasi sa Calao, legit dito. Puro mga kalikasan, mga ganda. Natural power ang binibenta ni Actually, mga langis, no? Natural power. Yan. So, ayan po. So, yayain po natin yung mga viewers natin na sa mga nanonood na naghahanap ng mga ganitong klaseng mga bertod ay pumunta dito, yayain po natin sila. Oo, kung kailangan nyo, gusto nyo kumuha ng mga magandang gamit, nandito lang kay Otol Bancho sa Calao. Kay Pinoy Agimat. At anong araw naman po available? Lunes hanggang Friday. Nandito kami. Ayun. So, thank you kuya, thank you. Tanong ako, Tol, may tatanong. Okay, tatanong. Tol,